isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. So talagang babasahin ko sa inyo kung ano naman yung sasabihin, no, ng hahanapin ng lokal na hukuman. Sandali lang po, sandali lang. Well, dumating po kasi yung masahista ko kaya kinailangan kong buksan ang pinto. Pero anyway, ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. 3 bagay lang po. Na yung warrant para nga dun sa nasasakdal, isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso, at pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ang jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence, na tanging ang ICC lang ang pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Basta ang obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at dinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. So, take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kailan ka po pwedeng mag-jurisdiction? Mag-question ng jurisdiction. Dahil yan naman talaga ang depensa ng ating dating Presidente Duterte, na hindi na tayo kasapi ng ICC nung nagsimula ang preliminary investigation. Well, ang pagkakataon po dyan, kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung 2 desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation, ang sabi ng pre-trial chamber, well, hindi naman kasi ito decision ng Office of the sinabi na tungkol doon sa admissibility, ang lokal na hukuman daw ay able and willing. Kaya nga sabi ng pre-trial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibitiw sa ICC. So, ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga at diniscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdedesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OST yung epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang 1 taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na po pwedeng erase yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kung hindi doon sa confirmation of charges, pero huli ka. Pero magandang balita sa ating lahat, hindi agara na po pwedeng kidnapin ang nasasakdal sa ICC maski meron ng warrant of arrest. Kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. At yan naman po ay garantyado or guarantee na pwede pang kumuha ng remedyo sa lokal na hukuman. Kundi man dun sa hukuman kung saan nila hinarap ang nasasakdal, di sa Korte Suprema para sabihin na labag ang jurisdiction ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro, at kapag ipapatuloy ang pag-aaresto dito sa taong ito at pagpapadala sa Hague, malalabag ang karapatan ng pantao ng nasasakdal dahil wala na ngang jurisdiction ng hukuman, at ito po ay pwede na rin maging petition for habeas corpus na walang legal na basihan ng pagkaka-aresto dahil yung warrant of ng arrest ng ICC dahil nagsimula ang engagement ng hukuman 2 taon matapos na magbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC,
At ang effectivity ng ating withdrawal ay 1 taon lamang matapos ang ating instrument of withdrawal. So 2018, bumitiw tayo, naging epektibo yan 2019, dapat nagsimula ang preliminary investigation 2019. Hindi kasama sa formal na proseso ng hukuman yung preliminary examination. Ang nakakagulo po talaga yung desisyon ng ating Korte Suprema sa Pangilinan versus Executive Secretary kung saan sinabi ng hukuman, bagamat dismiss ang kaso at sinabi na moot and academic dahil nakapagbitiw na tayo sa membership natin sa ICC, ang dami kasi sinabi ng ponensya doon na kapag tayo ay naging miyembro at bumitiw, kinakailangan pa rin mag-operate. Hindi naman diniscuss ng hukuman doon. At ito po yung obiter, palamuti. Hindi po yan ang desisyon ng korte. Ang sabi ng hukuman doon, kinakailangan pa rin makipagtulungan miski hindi na tayo miyembro. Hindi naman nila sinabi na meron niyang time frame. At saka yung trigger ng jurisdiction na dapat ikonsidera para sa time frame ay 1 taon matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal. Well, sana po malinaw yan. Kahit papano, hindi nila po pwedeng mabilisang isakay si dating Presidente Duterte sa eroplano at dalhin sa Hague. Kinakailangan pumunta muna sa lokal na hukuman at dahil dyan, meron pa rin tayong pagkakataon na dumulog sa katas-taas ng hukuman para pigilin ang pagko-cooperate sa pag-aresto ng mga nasasaktan. Ang sinasabi ni Presidente na hindi siya makikipag-cooperate, with all due respect, Soljen, napakadali po na mag-utos na isang miyembro ng kabinete sa isang high-ranking police official at sinabi, may bagong utos ng Presidente, arestuhin mo. Hindi po makakatanggi kasi wala namang pinaghahawakang nakasulat ang pulis na hindi dapat makipagtulungan sa ICC. Di ba po, ang verbal na order, napakadali na baguhin sa pamamagitan ng isa na namang verbal na order na po pwede pang sabihin ng iba sa ngalan ng Presidente. With all due respect, tingin ko po, mali kayo. Dapat isulat yung memorandum na yan na bawal ang mag-cooperate sa ICC. Kung totoo, nabubuwagin ng Task Force Davao, i-disarm at ipapahuli ang dating Pangulong Duterte, tignan natin kung hindi magiging restless ang taong bayan. Aba, tignan niyo nangyari kay PGMA, pinaaresto niya si Erap. Sa tingin mo, she had it easy as president? Mayat-maya, china-challenge siya. And remember, Erap was loved by the military. Ay kay Gabriel, sabi niya present daw siya from 2017 to 2024. Sabi ni Sir Manny, I think it's the US na nagmamando. It doesn't even matter. Presidente ka na. Kahit hindi naman ang US ang nagdidikta ng lahat ng agriculture policies.